Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Eddie. So sa video ito, sasagutin natin ang isang inquiry kung ano na ba ang mga requirements na kailangan ng isang Pinoy kung ikaw ay paalis ng bansa para sa buwan ng Nobyembre 2023. Details coming right. So, nag-update na tayo ng video para sa mga Pinoy na darating sa Pilipinas para sa buwan na ito. Ngayon naman, mag-a-update tayo ng travel checklist para sa mga Pinoy na paalis ng bansa. Meron pa ba talagang mga requirements or mga documentation na kailangan ninyong ipakita kung kayo ay aalis ng bansa? Meron naman, pero hindi na talaga kagaya noon na sobrang dami. Iilan-ilan na lang. Depende sa kung anong kategorya ka na paalis ng bansa. Unahin natin yung mga Pinoy na paalis ng bansa as tourist. So, magbabakasyon kayo, in-invite kayo somewhere na magbakasyon. Na-approve naman yung tourist visa ninyo. So, sa mga tourist visa holder na paalis ng bansa, nire-require talaga ang round-trip ticket. So, napaka-importante po niyan na dapat meron kayong round-trip ticket. Yung Philippine passport ninyo dapat updated or valid. Dapat meron pa itong 6 months or more validity. Kasi kung less than 6 months ito at paalis pa lang kayo ng Pilipinas, made-deny kayo from boarding. So, kailangan i-check nyo ang inyong mga passport bago pa man mag-book ng ticket kung paalis ka ng bansa bilang isang tourist. E-travel, required ito kasi as a tourist, ikaw ay Philippine passport holder. Kailangan mo mag-register sa e-travel within 72 hours prior to departure. So, 3 araw yon, may 3 araw ka para magrehistro. Ang e-travel, ito yung kapalit ng departure form kung ikaw ay paalis ng Pilipinas. So, importante na magrehistro ka sa e-travel. Kung ikaw ay isang tourist na paalis ng Pilipinas, syempre, kailangan may valid visa ka. Kung ikaw ay na-approve bilang isang turista sa Canada or sa Australia or sa US ba, dapat may valid visa ka. Yung mga documentation mo, dapat intact yon. Kung sa tingin mo hahanapin ito, I know maraming horror stories ng ating mga kabayan. Kahit kompleto na yung mga documents, meron ng bank statement, meron pang diploma, ganyan. Pero it doesn't hurt kung dala-dala mo yung filing cabinet mo. Alam ko masyadong exaggerated yung filing cabinet, pero hindi kasi natin alam kung ano yung hahanapin. Though magbibigay sila ng listahan, pero meron at meron yan silang hahanapin na hindi mo dala. So, mas maigi talaga na maging handa kung ano yung mga hahanapin na dokumento, lalong-lalo na kung ikaw ay paalis ng bansa bilang isang tourist. Yung travel insurance or health insurance, yung iba nire-require yun ng ibang bansa or yung sa bansa na pupuntahan mo as a tourist. Pero I highly recommend, nire-recommend ako yun na may travel insurance ka or health insurance. Kasi hindi mo naman alam, baka magkasakit ka habang nagbabakasyon or yung bagahe mo mawawala, cover yon ng travel and health insurance. So, hindi masamang bumili ng travel and health insurance, lalong-lalo na kung ikaw ay paalis ng bansa as tourist. Doon naman sa mga green card holder, mga resident, mga permanent resident ng isang bansa, syempre yung Philippine passport mo, dapat valid yon kung ikaw ay paalis ng bansa. 6 months rule mag-a-apply kasi ikaw ay paalis ng bansa as a Philippine passport holder. E-travel, required po yun sa inyo kasi nga Philippine passport holder ka. So, as a Philippine passport holder, required ka mag-register sa e-travel. Mag-register po sa e-travel, yung legitimate website, etravel.gov.ph, para hindi kayo ma-scam. Hindi nyo kailangang magbayad kung magre-rehistro sa e-travel kasi ang e-travel is 100% free. Siyempre, yung mga green card ninyo or yung mga resident card ninyo, hahanapin yon kapag paalis kayo ng Pilipinas, pabalik sa inyong lugar. So, yun na lang yung mga hahanapin as a green card holder or permanent resident or resident
ng isang bansa. Yung pasaporte mo, yung ticket mo, yung resident card mo, at yung e-travel mo. Kung ikaw naman ay paalis ng Pilipinas as a dual citizen, syempre, ang tandaan mo lang kung anong dokumento yung ipinakita mo pagpasok mo ng Pilipinas, dapat ganun pa rin ang dokumento na ipapakita mo kung ikaw ay paalis. For example, pagpasok mo ng Pilipinas, dalawang pasaporte yung pinakita mo, yung foreign passport mo at yung Philippine passport. Ganun pa rin yung ipakita mo kapag ikaw ay paalis. Another example naman, kung ikaw ay pumasok ng Pilipinas na yung foreign passport mo lang yung pinakita mo at saka yung dual citizenship documentation, syempre, dapat ganun pa rin yung ipapakita mo kapag ikaw ay paalis ng bansa. Sa mga dual citizens naman, sa e-travel, magrehistro ka lang sa e-travel kung meron kang Philippine passport. Kung wala naman, kung foreign passport lang at saka yung dual citizenship certificate mo, hindi mo na kailangan magrehistro sa e-travel. Kasi foreign passport ka kailangan din yung ticket, syempre, paalis ng bansa. Gaya ng sabi ko, pasaporte mo, foreign and Philippine passport ba yan? Or foreign at yung dual citizenship documentation mo. Wala na akong narinig na naghahanap pa sila ng mga vaccination card or nire-require pa nila yung mga RT-PCR test sa mga unvaccinated. Wala na po yun kasi yung COVID-19 ay na-lift na yon. Pero gusto ko ding i-remind ang ating mga kababayan na palagi nyo pong i-check yung mga travel rules sa mga bansang uuwian nyo. Kung ikaw ay residente ng Canada, Australia, London ba dyan, or US, i-check nyo palagi yung rules ng bansang uuwian nyo. Kasi hindi porket may rules, may travel rules ang US, ganun din yung travel rules ng Canada. Hindi po yun. Kanya-kanyang bansa, kanya-kanyang rules. So, kailangan talaga mag-check kayo sa updated travel rules ng mga bansang uuwian ninyo. Kasi baka nagbago. Gaya dito sa Pilipinas, pa bago-bago yung rules nila, ganun din sa ibang bansa. Kaya mas maigi yung alam nyo yung updated travel rules para walang hassle sa airport, walang delay sa airport. So tandaan nyo lang yung mga dokumentong sinabi ko kung ikaw ay paalis as a tourist, ikaw ay paalis as a green card, kung resident ba yan or permanent resident, or kung ikaw ay isang dual citizen. So, simpleng-simple na lang kabayan, huwag nyo lang kalimutang magrehistro sa e-travel. Alam ko, yung iba sinasabi, hindi naman hinahanap. Kasi kapag na-scan nila yung pasaporte nyo, nakikita at nakikita na nila sa system nila na nakapagrehistro ka na sa e-travel. Hindi na yun magtatanong. Pero may mga pagkakataon talaga, random checking ba? Meron at meron talaga yung magtatanong. So, magrehistro, meron kayong 3 araw. Kung walang kakayanan na magrehistro, lalo na sa ating mga nanay, yung hindi mga computer savvy, mga lolo't lola, pwede po kayong magpatulong sa inyong mga kamag-anak or mga kaibigan na tulungan kayong magrehistro sa e-travel. Pwede po yun. Kasi ang e-travel, hindi po siya app. Wala din po siyang form na pwede nyo siyang fill upan. Kailangan talaga online nyo ito gagawin kasi yung Bureau of Immigration natin nag-announce na noon na magiging digital na yung mga forms na binibigay nila noon. Yung customs form, naka-online na yon, yung departure form, naka-online na yon. So, kailangan talaga magrehistro. So, ito po ang ating updated checklist para sa mga Pinoy na aalis ng bansa para sa buwan ng Nobyembre 2023. So, sana maging guide ninyo ang video ito kung kayo ay paalis ng bansa. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming channel. Salamat po sa tiwala at suporta sa aking pamilya at sa aming channel. At kung kayo naman po ay may mga katanungan, huwag po mag-atubiling mag-comment sa video ito or pwede nyo po akong i-message, direct message sa aming Facebook page, The Eton Squad, or sa aming Instagram page, The Eton Squad Official. Magkita-kita po tayo sa susunod na travel update kabayan. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.